Ave María, estás llena de gracia. El Señor Dios está contigo. Eres la más bendecida de todas las mujeres, y bendito es tu Hijo de Jesús. Santa María, Madre de Jesús, ruega por nosotros pecadores, ahora y si morimos. Amén. Mama! Anong oras ninyo ako'y sinilang? Bakit tila ako'y may kakambal na sumpa? Bakit ako'y umiusap ko sa iyo na ako'y iyong kunin at dalhin sa iyong pinaroroonan kasama ang Panginoong Diyos, kung saan maaaring hindi na ako masaktan pa. O aking ina, sunduin mo na ang iyong bugtong na anak. Mga santo at mga anghel, may pinaka-bendito completamente sa sentido. Kapitan, ba't kayo bagal ng takbo at hindi kumilos? Kaya mababa po ang bahaging iyon, Doña Victorina. Baka matamaan po natin ang mga bukirin. Tama, Sis Paraba. Wala naman kasing magandang lawa dito sa Las Filipinas. Esta es la UBC. Ang lunas ng problema ay napakadali. Bumukay ng isang tuwid na kanal mula sa Lawa hanggang sa Maynila. Sa madaling salita, bukas ang bagong ilaw at isara ang dating ilaw Pasig. Ngunit Ginong Simon, malaking salapi ang kailangang gugulin at maraming nayon ang masisira. Pwes, gamitin ang mga bilanggo at kung hindi naman sapat, ay gamitin ang mga taong bayan para sa sabilit ng paggawa. Ngunit maaaring magbunga ito ng pag-iimagsik. Ngunit ilang beses na nainsikan ang mga taong bayan dahil sa pilitang paggawa. Ito hindi na mangyari ulit po, Salvi. At pwede bang tigilan niyo ang pagbanggit na makahangalan? Ano bang silbi ninyo mga praile dito sa bayan kung magkakaroon ng hinagsikan? Porket malapit siya sa kamahalan, kung makaasta, akala mo kung sino, walang utang na loob. Tatatag kayo ng isang akademya na magtuturo ng wikang Kastila? Sigurado akong hindi yan matutupad. Ngunit naragaluhan na po namin ng isang kabayo si Makaraig. Nangako po siya sa akin. Ano naman ang inyong pondo, mga guro at pasilidad? Ang mga mag-aaral ang mag-aambag ng salapi. Mayroon na rin po kaming mga guro, kalahating Pilipino at kalahating Espanyol. Nag-alok naman po ang kaibigang naming si Makaraig ng isa sa kanyang mga bahay. Mainam naman, naway kayo ay maging matagumpay. Ako'y mauuna. Basilio, kamusta naman kayo? Maayos naman po.
Kasama ko ngayon ang aking kaklaseng si Sa Isigan. ganon ay mabuti pa't samahan nyo na lang akong uminom ng serbesa. Pasensya na po, pero hindi po kami umiinom ng Sabi nga ni serbesa. Padre Camora ay ang sobrang pag-inom ng tubig ay maaaring maging senyales ng nakakasama lamang. Pakisabi po sa kanya na kung siya ay umiinom ng tubig sa halip ng serbesa ay mapapabuti pang lahat. Sabi rin po na ang tubig ay nakakapawi ng apoy at kung galit ay nagiging isang mapusok na baha. Isang dakilang sagot, maaaring ang tubig ay maging isang malaking dilubyo. Mukhang mapusok ka ata ngayon, Isigan. Hindi mo ba alam na siya ang tagapagpayo ng Kapitan General? Kapitan, saan ba sa lawa namatay si Ibarra? Labara? Ibarra. Gusto mo. Ayon sa kwento, Ginoong Ibarra, kailangan na natin makatakas. May naisip akong paraan. Ano iyon? Magpalit tayo ng damit. Bakit naman? Upang sila ay malito. Ayun, si Ibarra! at 13 taon na ang nakalipas mula nang mangyari iyon. At ano naman ang nangyari sa kanyang bangkay? Kinama sa kanyang ama, hindi ba't siya rin siyang filibustero? Iyan ang matatawag kong isang murang paglilibot. Sinasabi ko palagi na huwag niyong asahan na maging marangal ang paglibing ng mga filibustero. Sa isang masukal at malawak na bahagi ng kagubatan, ay nakatira si Tata Selo at ang kanyang anak na si Kabesang Talas. Totoo po ba, Itay? Hindi po ba sapat ang ating pera sa pag-aaral? Pasensya na, Huli. Pangako ko na sa susunod na taon ay ipapadala na kita sa Maynila para mag-aral. Itay, saan ka po pupunta? Bakit ka pa magdadala ng itak? Hindi ba't pinagbabawal na yan? Kailangan kong bantayan ang ating pinaghihirapan. Bakit ka may dalang sandata? Hindi ba't sinabi namin na bawal ko kumawak na ganyan? Sumama ka sa amin! Bitawan niyo ako! Pagkatapos ng isang mahabang biyahe mula sa Manila, ay nakarating na rin si Basilio sa bahay ni Kapitan Tiago. Pagkabukas nga ng pinto, ay may sumalubong sa kanya. Basilio! Basilio, may balita pala ako. Ano yun, Huli? Nabihan si Kabesang Talas. Nahuli siyang may dalang sandata, kaya siya inaresto. Sa isang kakahuyan, kung saan inilibing si Sisa, dinalaw ni Basilio ang puntod ng kanyang ina. Paalam, Inay. Hanggang sa susunod muli. Maaari ba kitang tulungan, Ginoo? 13 taon na ang lumipas mula nang ilibing natin sa pook na ito ang aking ina. Namamalaya no ba kung sino ako? Isang taong ipinalagay kong napakadakila. Isang taong ipinalagay ng lahat na maliban sa akin, na napatay na. Isa itong lihim na maaring maging kamatayan. Ano pong balak? 13 taon ko na itong pinaplano. Naglagalag ako ng salapi at alahas upang matupad ito. Nais kong ipabagsak muli ang pamahalaan at padaliin ang pagkasira nito kahit na maraming dugo ang matapon. Ganun po bang balak ninyo? Hindi po ba kayang masolusyonan ito sa mapayapang paraan? Ah, kabataan. Hinihiling ninyong lumaganap ang wikang Kastila? Ano bang hinahangad ninyo? Kapag naturuan ng lahat ng wikang Kastila, ay mapapadali ang pagkakaintindihan at mapapalapit ang mga pulo sa pamahalaan. Basilio, anong iisipin ng inyong ina at kapatid? Tuko lamang po ng tahimik na buhay. Sa araw na magbagong iyong isip, hanapin mo lamang ang aking bahay sa Escolta. Doon ay paglilingkuran kita ng buong puso.
Hihintayin kita. Pagkamulat ni Huli ay tinitignan niya ang bulto sa tabi ng kanyang kama kung sakaling nagpadala ang birhen ng 250 pisong kailangan niya. Ngunit wala. Mano po. Pagkabalik po ni Ama, pakisabi po na ako'y nakapasok ng kolehiyo. Ang aking amo ay marunong magkastil. Hindi ka makakahanap ng kalimutan. Pagkatapos lumuwas ni Huli, ay pinagmasdan lamang ni Tata Selo ang mga taong nakabihid para mamasko at magsimba. Maya-maya pa ay dumating ang kanyang mga kamag-anak. Maligayang Pasko, Tata Selo. Ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Ay, napipe. Nagsaya ang mga praile dahil sa kasawian ni Tata Selo. Sinamantala nila ang pagkakabiyag ni Kabesang Tales upang ipagkaloob sa iba ang mga lupain nito. Nakalaya si Kabesang Tales sa pamamagitan ng perang naipon ni Huli. Nang makauwi siya sa kanilang tahanan, ay iba na ang nagmamayari nito at pati ang kanyang mga lupain. Napaupo na lamang siya sa piling ng kanyang ama at halos hindi na makapagsalita sa buong maghapon. Nakituloy ang mag-aalahas sa bahay ni Kabesang Tales. Sa kabila ng paghihikaos, ay hindi na rin nakalimutan ni Kabesang Tales ang mga kaugalingang Pilipino, kaya't hindi ito tumutol sa pagtanggap sa mga paunahing dayuhan. Dumating sa bahay ni Kabesang Tales ang mga mamayan ng Sandya upang bumili ng alahas kay Simon. Ayaw ninyo marahil ang mga alahas na pangkaraniwan o huwad lamang? Siya nga. Mga brilyante. Mga matatandang brilyante. Mga bato noong una. Marahil naman at ako'y maraming mga matatandang alahas. Mayroon ako mga kwintas si Cleopatra na nakuha ko mismo sa mga piramide sa Ehipto. Mga singsing ng mga senador at ng mga ginoo na taga-Roma na natagpuan ko sa mga guho ng Kartago. Kayo, wala ba kayong may pagbibili? Naipagbili na ang lahat ng mga alahas ng aking anak at ang natitiray wala ng gaanong halaga. Naiibigan ko ang Agnos na ito. Tumatanggap ba kayo ng 100 o 500 piso? Kung ako'y pahihintulutan ninyo, pupunta muna ako sa bayan upang humingi ng pahintulot sa aking anak. Babalik ako bago dumilim. Habang paalis si Kabesang Tales, ay natanaw niya ang dalawang praile. Sa kanyang galit ay sinundan niya ang dalawa na papunta sa kanyang pirin. Kinaumagan ay wala si Kabesang Tales, ang naroon ay ang sulat niya na humingi ng tawad dahil sa pagnanakaw niya. Sa wakas, nakita ko na rin ang matagal ko nang hinahanap. Mapangahas na hiling. El deseo es sospechoso. Isang anyo ng paghihimagsik at pag-alsa. Kapitan General, alalahanin mo na ang wika ay isang halagang sandata. Pobres estudiantes. Quiroga. Senyor Simon, ako lugi at bagsak. Ano? Nalugi ka't bumagsak, Quiroga? Pinagtanggol kita mula sa mga opisyal. Hindi ba manggugulo ay dami sa akin? O siya nga pala, Quiroga, ipapasa ko ang nilang kahon ng mga barit. Dahil sinitawag mo ito. Ngunit mapanganib yan. Ako nang bahala doon. Naiintindihan mo ba? O siya.
Basta hindi ako dapat sumabit diyan ha. Makikita ninyong lahat sa salamin lamang, pawang mga kadayaan. Bueno, ito'y aking natagpuan sa isang libingan sa piramide ni Khufu. Ako ay nagbalik para maglantad ng kasamaan. Huwad ka! Mamamatay tao! Banal-banalan! Ginoong Simon, nais kong humingi ng tulong. Ibig kong maging malaya. Ako ay manggugulo. Tawad po, Ginoo, pero wala na po siya. Namatay siya na hindi man lang nalalaman na buhay pa ako. O Basilio, nasapiging ka ba kagabi? Hindi ho. Sama pong kalagayan ni Kapitan Tiago at kinailangan ko siyang samahan. Mabuti at hindi ka na paroon. Ngunit ikaw ba ay kasapi ng kapisanan ng mga mag-aaral? May papayo ko sa iyong tumiwalak agad. Kailangan mo sunugin lahat ng papeles na maaari. Nagpasya si Basilio na tumungo sa universidad upang alamin ang kanyang kalagayan at ang kanyang pagtatapos. Habang naglalakad papasok, ay nakasalubong niya si Tadeo, ang kanyang kaklase. Anong balita, Tadeo? Isang linggong walang klase. Walang klase, Basilio. Anong nangyayari? Ipinakulong ang kasapi ng kapisanan. At ikinatutuwa mo yun. Isang mag-aaral ng medisina at nakatira sa kanyang analog, aming dinadakip. Matakot, kaibigan. Sasabihin ko lahat ng nangyari sa piging kagabi. Huli, alam kong si Padre Camora ay malikot sa babae. Ngunit huwag kang mag-alala, nandito ako para kay Basilio. Magandang araw ho, Padre. Oh, magandang umaga, Iha. Pasensya na po sa abala, pero kailangan ko po ng agarang tulong. Sige, Iha. Ano ba ang aking may tutulong? Nakakulong po ang aking nobyo, si Basilio. Napagbintangan lamang po siya, Padre. Desperado na po ako. Kailangan ko na po ng tulong ninyo. Maawa naman kayo, Padre. Aba, syempre, maari kitang tulungan. Susulatan ko si Alvarez at bukas na bukas ay makakalaya na ang iyong kasintahan. Maraming salamat po, Padre. Kahit ano, para sa aking pobreng anghel, sumunod ka lang sa akin ay masusunod ang iyong kailingan. Maraming salamat po, Padre. Hindi ka na patapos na mabuhay ang isang maraming babaeng katulad ko. Huli! Huli! Nabaon sa galit nang malaman ni Isagani na ikakasal ang kanyang iniibig kay Juanito Pelaez. Et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Samantala ay si Basilio ay nasa labas ng bahay at minamasdan ng mga nagdaratingan. Naaawa siya sa mga akalang niyang walang malay na dumalo sa piging. Naisip niyang bigyang babala ang mga iyon, ngunit ay biglang dumating sina Padre Salve kaya't nagbago ang kanyang isip. May talumpati ka bang inihanda? Hindi na ginagamit ang mga iyon, Itay.
Sagani, anong ginagawa mo rito? Layuan na natin ang bahay na iyan. Alang-alang sa Diyos, huwag ka nang tumuloy. Bakit ako aalis? Bukas ay may iba na siya. Sagani, ang bahay na yan na may danamitang sasabog namang saglit. Bitawan mo nga ako, Basilio. Sa sahig, napulot ng isang panauhin ang punit na papel na may nakasulat na Juan Crisostomo Ibarra? Sinong taong iyon? Isang pangsamang biro. Ano ang nangyayari sa inyo, Padre Salvi? Ito nga, ang sulat kamay niya. Ito nga ang lagda ni Ibarra. Pinalalagay ko ang kahulugan ng sulat. Ay papatayin tayo ngayong gabi. Baka lasunin tayo! Dumidilim ang ilaw! Ibig ba ninyong habaan ng misa, Padre Salve? Magdinakaw! Magdinakaw! Sasama Bubir! Abulin siya! Bilis! Umuwi sa kanyang bahay si Tensay matapos ang kaguluhan at agad niyang isinulat ang mga pangyayaring ilalathala niya sa payagan. Ayaw kong umalis si Kapitan General na dala ang masamang karanasan na iyon. Papalabasin kong bayani si Kapitan General at maging sina Padre Irene, Don Custodio at Padre Sal. Ipamumukha na matapang at hindi takot sa tao. Hindi ko ito papayagan. Dahil alam mong pinagbabawal ang paglalabas ng masamang nangyari sa kasalan. Bakit hindi ito pinayagan? Sapagkat hindi naman ito aabot sa Espanya. Bansay, nilusob na ng mga pulisan ang bahay pahingaan ng Fraile sa Pasig. Hindi mo kami na sumapi ni Matanglawin. Pumunuan daw kami ng mastilang kaibigan ng kapitanin. May katotohanan bang balita? Inaanda ko na ang kaso laban kay Simon. Saan nga ba siya matatagpuan? Isang alaherang si Simon ang may salarin. Sus Maria Jose! Nakipagsosyo siya upang manggulo at patayin ang lahat ng mga Espanyol. Nauunawaan ko na ngayon. Ngunit kagabi, habang kami ay naghahapunan, biglang namatay ang lampara. May dumating at dinangay ito. Isang magnanakaw at hindi nahuli. Pabiyaan mo silang lumakad. Halatang bago ka sa tungkulin. Walang alinlangan. Higit na may pagsasaalang-alang. Napakasanga mo naman. Ginawa natin sa kanila upang matuto sila mangyamagsay. Fuego, nakikita mo ang patilya mo? Baragan mo! May Diyos na gumagabay sa atin, hindi ba? Oo, palagi siyang nakagabay sa atin. Nais kong magpakumbisan. Ayaw kong mamatay ng may kasamaan. Mamayang alas 8 ay pupunta sila dito upang dakpin ako. Buhay mahal apatan. Totoong bumalik ako rito upang magiganti at pagbayarin ang mga makasalanan sa ating bayan. Sa tulong ng kayamanan na ibinaon ko sa lupa, ako'y nakapunta sa ibang bansa at doon ay nagsumikap upang sa aking pagbalik, ako'y may kapangyarihan na taglay at hindi lamang nagpalit ng pangalan. Ako, si Crisostomo Ibarra. Ako ay nagkamali. Patawan. Sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin bilang pari. Naway, patawarin ka ng Diyos. Sige na, dala! Oo, palagi siyang nakagabay sa atin. Ang mga mag-aaral ang mag-aambag ng salapi. Mayroon na rin po kami. Anong tela tayo? Muna to sana mo. Cut! Muna dito, tasa mo na pre. Hindi ako. Hindi ako pate. Muna dito, tangi bakal luluya. May. Tama na ako na. Salamat eh! Sala, when pili ko siya.
Joke lang. Cameron! Layag ka bisa ako niya. Dali ka tao ng mga feed. Ako, ana bala. Pangalayag nyo na dahil sa akon. Hindi na batang. Okay lang na gawin. Lain batang. Saan ka? Nabusog ka di wala. Day 1, El Fili. El Fili, Day 2. Day 3, El Fili. Day 4, El Fili. Day 5, El Fili. Day 6, El Fili. Day 7, El Fili. Last day, El Fili. Bye-bye!